po tayo dito sa issue ng nito. Kung matatandaan nyo mga kababayan, meron kasing bataan. Ito pong si Sara Duterte. Ito yung kanyang bataan, yan. Kung titingnan ninyo, wait lang, ano ko lang, yan. Yan yung isa sa kanyang bataan mga kababayan na nananawagan na dapat daw po tanggalin na ng Marcos administration. Ito daw pong si Atty. Claire. Bakit daw mga kababayan? Kasi panira lamang daw po ito sa Marcos administration dahil nasaktan yung mga taga-suporta ni Basti Duterte nung sinabihan na inefficient mga kababayan. Ito pong si Basti Duterte. Di ba nabanggit ni Atty. Claire na kung ang ipinagbabawal na bato ay bumabalik pa rin sa Davao City, ibig sabihin, inefficient yung mayor na nakaupo po doon at walang ginagawa, sa madalit salita, inutil, mga kababayan. So ngayon, nasaktan yung mga taga-suporta at yung mga bataan ni Sara Duterte. Siguro maging ang mga Duterte, mga kababayan, tinamaan din po sa naging pahayag ni Atty. Claire. Kasi nga mga kababayan, sabi ko sa inyo, si Atty. Claire kasi palaban. Yun yung kanyang karakter mga kababayan. Palaban tapos direct to the point. Prangka kapag ka sumasagot. Hindi katulad nung iba na paligoy-ligoy pa. So ngayon, basahin natin mga kababayan yung post nitong si Tio Moreno. Ayan. Si Tio Moreno mga kababayan ay bataan ni Sara Duterte. Ito yan Yan yung lalaki na kinakausap ni Sara Duterte about do sa patawag ng Tricom. Yan yung bini-briefing. Di umano ni Sara Duterte mga kababayan So ngayon nag-post kasi siya. Sabi niya dito mga kababayan, wait lang. Yan. Sabi niya dito mga kababayan, ito yung source natin inilipat ko na lang dito. Yan. Sabi dito, remove hair. Tanggalin daw itong si Sara or face irreparable damage, mga kababayan. So sabi dito, dapat tanggalin ni Bongbong Marcos si Atty. Claire Castro sa lalong madaling panahon dahil dinaragdagan lang nito ang nasirang reputasyon ng kanyang administrasyon. Mahalagang tandaan na base sa kanyang mga naunang naratibo or narratives ay may tuturing siyang kakamping at isa rin siyang dating empleyado ng ABS-CBN. Ano naman ang problema doon? Kung dating empleyado ng ABS-CBN, etong si Atty. Claire mga kababayan, ang mahalaga lang naman dyan, nagagampanan niya yung kanyang trabaho bilang undersecretary ng PCO at nasasagot niya ng maayos yung mga katanungan ng mga media na nagtatanong. Kasalanan ba ni Atty. Claire mga kababayan kung kapag siya ay sumasagot straight to the point, direct to the point? Mga kababayan, ibig sabihin, punto por punto yung nagiging pagsagot ni Atty. Claire. Kaya kasi may nasasaktan mga kababayan at yung ibang mga balat sibuyas dyan ay tinatamaan. Lalo na nung nagpahayag siya mga kababayan ng issue about dun sa suka. Kasi kung titingnan nyo naman nga talaga, sipin nyo mabuti yung iba kasi na mga taga-suporta ni Digong Palibhasa nakapatong lang yung utak. Ang alam nila na binitawang salita ni PBBM about dun sa sinugo ng pagbili ng suka, literal na pinabili ng suka. Hindi nila alam na isang idiom yon mga kababayan or isang parirala na may matalinghagang kahulugan. Sa madalit salita, yung mga salawikain mga kababayan na talagang malalim yung kahulugan. Hindi naman kasi porket sinabing pinabili ng suka or sinugo na bumili ng suka, yung ibang mga tumatakbong senador, literal na pinabili talaga ng suka. Ang ibig sabihin po nun, sa madalit salita, baguhan, walang alam pero pumasok pa rin sa isang bagay na hindi naman niya alam, mga kababayan, or hindi siya handa. Yun po ang ibig sabihin nun. So hindi na kasalanan ni PBBM at ni Atty. Claire kung may tinatamaan na mga makikitig yung utak at hindi marunong mag-isip ng tama. Ano po ngayon mga kababayan, ito pagpatuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, maaring siya ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa lalong pagsira ng imahe ng Marcos. Kahit na nasa labas ng kanyang jurisdiction, dapat payuhan ni Senator Amy R. Marcos ang kanyang kapatid sa bagay na ito. Kilalanin na sa lahat ng mga Marcos, tila si Amy lang ang nagsisikap na maibalik ang reputasyon ng kanilang pamilya. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay pinahina ng katotohanan na ang kanyang kapatid ay napapalibutan ng mga oligarko at makapangyarihang piling tao.
Sinabi ni Atty. Claire Castro, dapat pumunta kamakailan sa isang press conference responsable niyang inangkin na hindi epektibo si Mayor Sebastian Basti Duterte dahil muling lumitaw ang ipinagbabawal na bato sa Davao City. So yun yung dahilan kung bakit sila nasaktan, mga kababayan. Hindi nila kinaya yung real talk ni Atty. Claire Castro, kaya ngayon nananawagan sila na dapat daw po si Bakina or patalsikin na sa Marcos administration ay itong si Atty. Claire kasi kakamping daw. Ibig sabihin, mga kababayan, kakamping dahil nagtrabaho daw sa ABS-CBN. Uulitin ko, mga kababayan, nung nangangampanya si PBBM at nung naupo itong si PBBM, sinabi mismo ni PBBM na kapag siya ang naging presidente, wala ng political color. Kahit pa mapakakamping ka or kaalyado ka ni Duterte, basta ikaw ay epektibo sa iyong trabaho, ikaw ay mapapalagay sa gobyerno. Ano po, basta nagagampanan mo ng maayos yung trabaho mo. Ngayon, mga kababayan, kung titingnan naman po natin, etong si Atty. Claire, talagang isa siya sa nakikipaglaban para bigyan ng katotohanan at itama yung mga fake news, mga kababayan, na naglilipana na ipinapakalat ng kampo ng mga Duterte. So yan yung isang dahilan kung bakit nanggagalaiti sila kay Atty. Claire Castro at pinananawagan nila na dapat makialam daw etong si Amy Marcos at kausapin etong si PBBM about dito kay Atty. Claire Castro. Kasi nga daw, mga kababayan, ito daw pong si Atty. Claire ang isa sa sumisira sa reputasyon at imahe ng administrasyon ni PBBM. Pero, mga kababayan, sa aking pananaw, hindi naman. Bagko si Atty. Claire pa nga yung isa sa naging dahilan kung bakit tumitibay ngayon ang gobyerno ni PBBM. Kasi kita nyo, ilang araw pa lang siya, pero ang dami na agad umiiyak. Kasi nga, mga kababayan, mahirap talaga banggain at siraan etong si Atty. Claire Castro kasi nga palaban at direct to the point kapag ka sumasagot. Hindi nila kinakaya. Sa madalit salita, hindi nila kinakaya si Atty. Claire. Ano po ngayon sabi pa dito? Basahin pa natin. Ito ay isang walang ingat na pahayag na nagmula sa isang vlogger, lawyer na ngayon ay may mahalagang posisyon bilang PCO Undersecretary. Sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, ang mga index crime sa Davao City ay makabuluhang nabawasan sa mga nakaraang taon. Kami personal, mga kababayan, talagang ako direct to the point kung sasabihin yan. Na para sa akin, hindi ako naniniwala dyan. Dito sa mga index crime na ito, hindi po ako naniniwala dyan. Bakit? Kasi kung matatandaan nyo, noong 2024, di ba may lumabas na balita, may nadiskubre etong si General Torre, mga kababayan, na pinipeke nila yung kriminalidad doon po sa Davao. Kumbaga, kahit talamak yung kriminalidad, ang ginagawa po nila, pinapababa nila para masabi na pinakaligtas na lugar etong Davao City. Di ba, mga kababayan, etong Davao? Kung yan ang pinakaligtas na lugar, yung Davao, di sana hindi namatay dyan yung isa sa mga vlogger na sumusuporta kay PBBM. Kung talagang pinakaligtas yan. At sana wala nang ipinagbabawal na bato dyan kasi nga teritoryo ng mga Duterte yan at hindi po papasukin yan, mga kababayan, ng mga nagpapakalat ng ipinagbabawal na bato. Eto kasi mahirap ayaw nilang tanggapin na tama si Atty. Claire na palpak talaga si Baste. Inutil, mga kababayan, sa madalit salita. Mga kababayan, dahil nga hindi siya epektibo na mayor dahil ang apelyido niyang dinadala ay Duterte, anak siya ng tao na galit sa ipinagbabawal na bato, pero sinasabi mismo ng kanyang tatay, bumabalik yung droga dyan po sa Davao City. So ibig sabihin, hindi natatakot yung mga nagpapakalat ng krimen dyan, especially nagpapakalat ng ipinagbabawal na bato sa mismong anak ni Digong. Ano po, kaya tama itong si Atty. Claire na talagang inefficient itong si Basti Duterte. Ano po, ngayon, mga kababayan, sabi pa dito, noong 2016 daw, 2,340. Tapos noong 2017, 1,588 daw. 2018, 1,148. Yan na daw yung mga bilang ng kriminalidad, pababa daw ng pababa sa pamumuno daw ng mga Duterte. Sabi pa dito, mga kababayan, 2019, 815, 2020, 490, 2021, naging 251 na lamang daw po yung kriminalidad sa Davao. Dahil daw po yan sa mga Duterte. Pero kung titingnan natin, mga kababayan, talagang pagka inefficient talaga
yung napaupo, babalik po talaga ang kriminalidad dyan po sa Davao City kung talaga na nasiro nila yung kriminalidad pamula nung si Duterte or mga Duterte ang napaupo sa Davao City. Ano po, so sabi dito mga kababayan, basahin pa natin. Gayunpaman, dahil ang administrasyong Marcos ay nag-destabilize sa Davao, sa aking opinyon, pinunterya nila ang mga puwersang pangseguridad ng lungsod. Timeline ng security disruptions under Marcos mga kababayan. March 2024, nagdeklara ng war on drugs si Mayor Basti Duterte. And then daw mga kababayan, pagdating daw ng Mayo 2024, 35 daw na pulis ng Davao ang inirelieve sa gitna ng investigasyon sa drug operation daw mga kababayan. And then, July 2024 daw mga kababayan, ang Davao City Police na yung mga chief mga kababayan ay pinalitan daw ng 3 beses in 24 hours. Ano po sasabi pa dito? July 2024, 19 police station commanders na-reassign. Ibig sabihin, inilipat mga kababayan ng iba't ibang lugar. Ano po, di umano. So sabi pa dito, August 2024, 100 daw sa Davao Police personnel ang tinanggal by Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre mga kababayan III. Ibig sabihin, ito yung patungkol kay General Torre na kung saan mga kababayan may 100 Davao Police personnel ang tinanggal. Mga kababayan, ano po, kasi nga may nadiskubre etong si General Torre na bakit nyo pinipeke o dinudoktor ninyo, tinatampering ninyo yung kriminalidad dyan sa Davao. Kaya pala nasasabi na pinakaligtas na lugar ang Davao City kasi nga pinipeke yung kriminalidad mga kababayan. Eh di ba ang gumagawa nun, ang mismong lungsod na gumagawa nun, weak mga kababayan, inutil at saka inefficient. Ibig sabihin walang ginagawa, mahina. Kasi bakit kailangan mo pang pikein yung mga kriminalidad kung hindi ka naman mahina or kung hindi mahina yung pamumuno mo. So kaya ginagawa yan sa panahon mo, ibig sabihin weak ka, mahina ka. Ano po ngayon sabi pa dito, November 24, 11 Davao Police Officer assign to Mimaropa and Bicol mga kababayan. So sabi pa dito, dahil ang mga pwersang pangseguridad ng Davao ay sadyang humina, sinamantala ng mga drug lords at kriminal ang sitwasyon upang mabawi ang impluensya sa isang lungsod na minsang itinuturing na isa sa pinakaligtas sa Southeast Asia, ginulo ng boss mo ang security sector ng Davao City, putting the lives of Davaoenyo at risk. Yan yung sabi dito. Tapos ngayon, you fall all the blame to Mayor Baste. Galing ng diversionary tactic ninyo. Napakabago, parang hindi kayo na grade 2. Bilang isang vlogger, lawyer, si Attorney malinaw na walang alam, si Attorney Claire Castro, sa totoong nangyayari sa Davao City. Dapat siyang sibakin. Yan yung sabi dito mga kababayan, no? Sabi dito, dapat siyang sibakin kaagad ni Bongbong Marcos dahil sa pag-atake niya sa Davao. Mas malaki ang posibilidad na ang mga tinatayang 1.6 milyong botante ng lungsod ay tatalikod sa kanyang senatorial slate kumilos ngayon o harapin ang hindi maibalik na pinsala. Yan po mga kababayan, yung pananakot nitong tauhan nitong si Sara Duterte mga kababayan. Ito yan etong nag-post niyan, yung mismong nananawagan at dinidiktahan etong si PBBM na si Baken, etong si Atty. Claire, mismong tauhan po yan ni Sara Duterte. Siya pa nga yung nasa likod mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Siya yung isa sa nasa likod na itinuturing na na may hawak ng troll farm ni Sara Duterte, ng mga Duterte mga kababayan na bumabatiko sa Marcos administration. Ano po, so kung titingnan ninyo, siya lang naman yung nag-post at nagdidikta kay PBBM na dapat daw tanggalin na sa lalo't madaling panahon etong si Atty. Claire Castro bago pa daw mahuli ang lahat at hindi na daw po maibalik yung napinsala mga kababayan. Ano po, so yan yung kanyang panawagan especially sa taong bayan at sa ating presidente. Kailangan daw si Bakina etong si Atty. Claire Castro. Kasi nga mga kababayan, mahirap po talaga nakalabanin yung tao na yung tao na totoo kapag ka sumasagot at talagang direct to the point. Alam naman po natin ang trabaho
ni Atty. Claire Castro. Alam naman po natin mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, napakaswerte ng isang mamamayang Pilipino kung magkakaroon kayo ng abogado na katulad ni Atty. Yung kanyang sarili maipaglaban lang yung kanyang kliyente in legal base. So ngayon, mga kababayan, kung kaya niyang ipaglaban, kung kaya niyang idepensa yung kanyang kliyente, ibig sabihin, kaya rin niyang idepensa ang sambayan ng Pilipino sa mga kumakalat na maling balita. Mga kababayan, kaya niyang bigyan ng kaliwanagan at katotohanan ang mamamayang Pilipino dahil alam naman po natin na sa panahong ito ngayon talagang umuulan ng talamak na fake news ang ating bansa. Kawawa ang gobyerno natin kapag walang katulad ni Atty. Claire na handang magpaliwanag ng tama at totoo sa sambayan ng Pilipino. Kaya nga mga kababayan, napakaswerte ng Marcos administration kasi nakahanap tayo ng tamang tao dun po sa posisyon ng tagapagsalita ng palasyo ng gobyerno, mga kababayan. At yan ay nasa katauhan ni Atty. Claire. So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan sa iba pang dahilan kung bakit nila ipinapatanggal etong si Atty. Claire Castro. Dahil nga mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba marami ang umiiyak? Tanggalin lang natin to. Yan. Di ba marami ang umiiyak mga kababayan sa suka issue? Marami ang umiiyak mga kababayan at talagang hindi kinaya yung pag-atake. Yung pag-atake at pagsopla ni Atty. Claire mga kababayan dun sa sinasabi laban po sa presidente. Kasi mga kababayan, inaatake yung presidente. Kaya ang ginawa nung naitanong kay Atty. Claire yung about dyan, nagbitaw ng matinding salita itong si Atty. Claire. Hindi naman natin alam na may mga bobo pala natatamaan. So ito i-play po natin. Dapat nating seryosohin? Lahat ba ng sinasabi ngayon ng Pangulo ay dapat nating seryosohin? O lahat ng sinasabi niya against the president and against the government ay lahat ay joke lang? Yeah. Okay. Yusek, kanina habang nagsasalita tayo, pinapakita yung PDP laban na na sortie, campaign sortie. Naalala ko tuloy dahil marami sa kanila yung medyo na-offend doon sa suka thing. Alam ko na discussion na to kanina. Pero nasashock ba kayo na maraming umaaray doon sa akusasyon na yun? Well, at least yung statement na yun about suka. Nakakagulat nga po. Ito'y metaphor lamang. Na pag sinabi nga natin nag-deliver ng suka, ibig sabihin hindi naman literal na nag-deliver ng suka. Tama! Kung hindi, maaaring baguhan, maaaring walang kaalam-alam sa pagiging senador, sa posisyon kanilang tinatakbuhan. Hindi naman natin talaga masasabi. Nakakita nga ako mga kababayan dyan ng alam niyo yung mga spokesperson ni Duterte, yung mga nagbablog patungkol kay Digong mga kababayan. Ang pagkakaunawa kasi nila dito sa sinabi ni Atty. Claire, literal na pinabili ng suka. Hindi nila alam mga kababayan na yun ay salawikian lamang, especially na mga matatanda na nangangahulugan na baguhan or pumasok sa isang gawain mga kababayan or isang sitwasyon na hindi naman niya alam or wala siyang idea, hindi siya handa. Kaya nga baguhan Yun ang sinasabi ng presidente. Kasalanan ba natin kung bobo yung ibang tumatakbong senador? Di ko naman nilalahat. Dun po sa slate ni Digong mga kababayan at masyado nilang pinersonal yung sinabi ng presidente. Kaya nga dyan yung makikita mga kababayan, yung mga senador na tumatakbo ngayon na talagang walang alam at nasugo nga lang para bumili ng suka. Ipagpatuloy pa natin. Sabing, lahat yan, magagaling na. Lahat ng tumatakbo, alam natin, marami dyan ang hindi alam ng pagiging pagkasenador. Tama! Ngayon, hindi tinukoy. Si Philip Salvador, ano ba ang alam niya sa pagiging isang senador? Ang alam niya lang, magbigay daw ng tulong. May isa pa nga dyan, tumatakbo, walang plataforma. Ang gusto niya lang mangyari para lang daw siya sa mahirap. Hindi naman po kasi pwedeng ganon. Hindi pwede na habang buhay, sinasabi mo na para ka sa mahirap. Hindi ka magiging epektibong senador kung wala kang plataforma na isinusulong man lang o iniisip man lang sa utak mo na kapag ka naupo ka, eto yung gagawin mo, eto yung makakatulong sa sambayan ng Pilipino at papasok sa utak ng mamamayang Pilipino na pag sinabi itong batas na ito, ikaw yan. Di ba mga kababayan? Pero kung titingnan nyo, pansinin nyo mabuti, yung mga tumatakbong kandidato sa slate ni Duterte, inaaliw lang tayo.
Inaaliw lang ang sambayan ng Pilipino sa pagpapakyut, pagsayaw-sayaw mga kababayan, pero definitely walang solidong plataforma. Diba mga kababayan? Ibig sabihin inuutulang ang taong bayan, maiboto lang sila. Pero kung titingnan nyo, wala talaga silang plataforma. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Ni Pangulong Marcos, ng Pangulo, kung sino maaaring nagde-deliver lang ng suka. Bakit sila umaray? Ngayon, Yes, sabi dito ni Ma'am Lilibet Jose, idiomatic expression. Kaya nga po isang parirala na may matalinghagang kahulugan. Mga kababayan, yung parang once in a blue moon. Diba yan yung mga halimbawa ng idiomatic expression. Anyway, ipagpatuloy pa natin. sinasabi nila ang sarili nila bilang team suka. Hindi na natin kasalanan yun kung isipin nila na sila ay ni Joker lamang. O kasi sila ay walang kaalam-alam. Hindi po sila tinukoy. Ngayon sila ay nasaktan. Wala tayong magagawa kung sila ay nag-ouch. Yan! Hindi po natin sinabi yan at hindi po sinabi ng Pangulo na sila yun. Yan kasi ang dahilan mga kababayan kung bakit kailangang maipatanggal nila or kailangan masibak etong si Atty. Claire Castro. Kasi nga, pag nagsasalita kasi si Atty. Claire, kita nyo kahit naman sa mga interview niya, direct to the point po siyang sumagot mga kababayan. Wala nang paligoy-ligoy pa. Kasi yung mga dating naging spokesperson katulad ni Trixie Angeles mga kababayan, marami pang pasakali bago matumbok yung mismong pinag-uusapan mga kababayan. Kay Atty. Claire kasi talagang direct to the point. Kung ano yung tanong, yun din yung sagot. Agad-agad mga kababayan. Kaya marami sa mga taga-suporta ni Duterte ang nananawagan ngayon na tanggalin na daw etong si Atty. Claire kasi nga hindi nila kinakaya. Masakit man pakinggan, hindi nila kinakaya etong si Atty. Claire. Ano po hindi nila kaya? Dahil malakas ngayon, especially sa taong bayan, etong si Atty. Claire, lalo na nung ipinakalat nila yung video kung saan nagwawala etong si Atty. Claire dahil ipinaglalaban yung kanyang kliyente. Ano po, so ngayon mga kababayan, ito pa yung isang dahilan kung bakit ayaw nila kay Atty. Claire nitong mga taga-suporta ni Digong. Kasi kung matatandaan nyo, di ba? Nagsalita itong si Duterte at inaakusahan itong si PBBM na diktador daw. Ibig sabihin, sinusundan yung yapak ng kanyang tatay. Dahil nga daw anytime, itong ginagawang ito ni PBBM, pwede siyang maging diktador. Pero mga kababayan, naitanong po yan kay Atty. Claire. At ito po yung naging sagot, mga kababayan ni Atty. Claire. I-play po natin. Okay, why was former President Duterte's comment on the Marcos administration moving into a dictatorship? Why is that important to address? Yes, because, former President Marcos keeps on repeating, keeps on telling about this dictatorship. When most of us cannot see any signs that our president is gearing towards dictatorship. Remember, the one accusing the president, the former president, is the one who showed that acts of dictatorship. Tama! Kasi tingnan nyo mga kababayan yung ginawa nila sa ABS-CBN mga kababayan na mismong nakikialam itong si Duterte. Yung ginawa nila kay former Senator Laila de Lima at yung balak nilang gawin kay former Senator Trillanes. Di ba mga kababayan, yung mga naging aksyon ni Duterte dati ay isang paraan ng pagiging isang diktador mga kababayan. At saka ito yung nakakapagtaka. Di ba sinasabi ni Duterte, sinasabi ni Digong, na ito daw si PBBM ay weak leader. So paano magiging diktador yung sinasabi mong presidente na weak leader? Diba mga kababayan? Di nyo ba napapansin? Sinasabi niya weak leader daw. Etong si PBBM mahina daw. Mahina yung pamumuno. Tapos ngayon na nakikita mo na maayos mamuno si PBBM at nakikita mo na pumapalag sa inyo si PBBM, ngayon diktador na. Nagbago na yung binibitawang salita ni Digong, yung dating weak leader, nawala na. At ang sinasabi ngayon ni Duterte, diktador na itong si PBBM. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Remember, for the past 6 years when he was into power, he showed his power, really, being the authoritarian. Remember what happened to ABS-CBN? Diba? Even if, he said, even if the House will give or renew the franchise of ABS-CBN, he will order NTC not to allow ABS to operate. Is that not dictatorship? He is the one who showed being the dictator and not the president, not President Marcos. But Diba? now do you think the former President Duterte is hitting on the dictatorship aspect because the father
the late President Marcos Jr. Yung kasi yung pinagbabasihan ni Digong, kaya nasabi niya na diktador etong si PBBM, or patungo na or papunta na sa pagiging isang diktador na leader. Dahil nga daw mga kababayan, etong si former President Ferdinand Marcos Sr. Tinatawag or nabansagan na diktador na presidente mga kababayan. So ngayon ang pinagbabasihan dito ni Digong, kung gagamitin niya nga naman yung salitang diktador, mas madaling ibato yan kay PBBM Bakit? Dahil yung tatay ni PBBM inaakusahan ng maraming mga kababayan nating Pilipino na diktador. So mas madaling ibato yon kay PBBM. Kaso ang problema, hindi na po kinakagat yan ng sambayan ng Pilipino ngayon. Dahil nga, mismong ang taong bayan naman, kita naman yung nagiging trabaho ng presidente kahit nga sinisiraan na. Nananahimik lang mga kababayan at hindi talaga nakikipag-away. Ngayon nga lang nagkaroon ng sunod-sunod na pagtira etong si PBBM dahil nga mga kababayan sobra na yung paninira sa kanya at dun sa kanyang slate. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Actually declared martial law. Maybe he wants to create that fear on the people because Pero mga kababayan na personally sa akin paniniwala si former President Ferdinand Marcos Sr. Sa akin paniniwala yung ibang tao naman hindi natin mapiplis Kasi base na rin to do sa mga matatanda na nakakausap ko, yung mga nakaranas ng martial law, ayos naman daw yung panahon mga kababayan ng martial law. At hindi naman daw po talaga literal or hindi naman talaga daw diktador etong si former President Ferdinand Marcos Sr. Yan po ay base doon sa mga matatanda na nakakausap ko po, base po sa kwento nila. Kaya ang pananaw ko, sa aking pananaw, hindi po diktador etong si former President Ferdinand Marcos Sr. Kasi nga, may mga matatanda tayo na nakakausap na talagang naranasan nila yung martial law. Mga kababayan, ano po, anyway, ipagpatuloy natin. To be fair to be fair. because we all know people do not want even the idea of martial law. So he is the one gearing to that issue so that he will create that fear. And the people, if they will believe in him, they will not even support. They will not support or remove their support from the president. Now you also address the issue about the gold. And Ito, ano na to, ibang usapan na ito. Ito na yung sa gold, natalakay na natin yan. Mga kababayan, so ngayon kung titingnan nyo pong mabuti, yung ibinabato na diktador daw itong si PBBM mga kababayan, kita nyo naman, direct to the point sumagot itong si Atty. Claire dito. At yan yung dahilan kung bakit ayaw na ayaw ng mga taga-suporta ni Duterte dito po kay Atty. Claire Castro. Kasi nga naman kung titingnan nyo yung nangyari sa ABS-CBN, yung nangyari sa mga kalaban sa politika ni Duterte nung panahon na presidente, etong si Digong, doon pa lang makikita ninyo mga kababayan yung pagiging diktador nitong si Duterte, makaganti lang, makabawi lang sa mga kalaban niya sa politika, mga kababayan. Dahil kung matatandaan nyo, di ba, nagbitaw din etong si Duterte ng salita na galit siya dito sa ABS-CBN kasi nga, hindi daw ipinalabas yung kanyang campaign ads. So nang dahil doon mga kababayan, kita nyo naman yung nangyari sa ABS-CBN nung panahon ng Duterte administration. Talagang literal na gumanti siya, mga kababayan. Ano po sa pamamagitan na ipinasara niya ito pong ABS-CBN. So ngayon, kung titingnan nyo rin mabuti mga kababayan, dito po sa mga nagiging sagot ni Atty. Claire, talagang siguro kahit dito sa comment section natin, may mga umaaray dyan. Kasi nga, nasasaktan sila Nasasaktan na yung presidente, yung dating presidente na sinusuportahan nila, ngayon natatawag na yun yung totoong diktador. At higit sa lahat mga kababayan, talagang pabale-balentong yung utak. Ano po, dahil sinabi niya na si PBBM ay weak leader. Tapos, ngayon, na nakikita niya na pumapalag-palag, etong si PBBM, sinasabihan niya naman ngayon na diktador. So ano ba talaga, former President Rodrigo Roa Duterte? Weak leader ba o diktador? Kasi pabale-balentong po yung binibitawan niyo pong salita. Ano po, so ngayon mga kababayan, dito pa lang sa puntong ito, soplak na etong si Duterte at ayaw na ayaw po yan ng mga taga-suporta ni Digong.